Mga kabayan, dismayado hindi lang ang ating mga kababayan kundi maging ang mga senador na nag-iimbestiga sa kaso ni Mayor Alice Go. Ito ay matapos ibunyag kahapon sa publiko ni Senator Risa Hontiveros na nakalabas na ng bansa ang sinuspindi at pinatalsik na alkalde ng Banban Tarlac na si Mayor Alice Go o Go Huaping. Sabi ni Hontiveros, batay sa nakalap niya mga dokumento mula sa NBI, July 18 pa nakalabas ng bansa ang taong kanilang iniimbitahan sa Senado. But, Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12:17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Dagdag pa ni Hontiveros na ayon pa sa kanyang source, tumuloy si Alice Go sa Singapore kung saan ay doon sila nagtagpo-tagpo ng kanyang pamilya, kabilang na ang mga magulang nito at mga kapatid, pati na si Cassandra Ong. Dahil dito ayon kay Hontiveros, nakakahiya at para tayong ginisa sa sarili nating mantika dahil nautakan at nalusutan tayo ng isang banyagang inchik na ilang dekada na tayong niloloko. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Naniniwala si Hontiveros na may mga taong gobyerno ang kasabwat ni Alice Go para makalabas ng bansa, gayong paulit-ulit na sinasabi ng Bureau of Immigration na nasa Pilipinas pa rin ang pinatalsik na alkalde. Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? Sa isang interview, kinumpirma rin ng tagapagsalita ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa si Alice Go gamit ang ibang paraan, kung saan ay hindi siya nahuli at hindi nalaman ng BI kung saan ito dumaan. Una po, nakita na monitor natin siya, nagpunta muna siya ng Malaysia, and then lumipat po ng Singapore. Ang recent development po, kahapon lamang, nag-transfer po siya, kasama po yung mga kasamahan niyang, pati si Cassandra Leong, pati po yung dalawa niyang kasama na mga gugo din, papunta naman po ng Indonesia. Sa ngayon po, inaalam pa natin yung actual na ginamit po niya na pamamaraan ng pag-alis ng bansa. Pero sa initial suspicion po natin, maaari po siyang tumawid dagat o kaya po gumamit ng private na sasakyang ng eroplano rather para makalapunta po ng Malaysia. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Paano nga ba nakatakas si Alice Go? Saan siya sumakay at dumaan at sino ang kanyang naging kasabwat na opisyal ng gobyerno? Yan ang ating aalamin sa balitang ito, kaya sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Nakalabas na umano ng bansa si dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Go noon pang nakaraang buwan. Ito ang impormasyon na natanggap ni Senador Risa Ontiveros na kanya namang isiniwalat sa plenary session sa Senado ngayong araw. Ayon kay Senador Ontiveros, July 13 nang naglabas ng contempt citation at pag-aresto laban kay Go ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kasabay nito ay ipinakita ng senador ang dokumento na nagpapatunay na pumasok sa Malaysia si Alice Go at ginamit pa ang Philippine passport para sa kanyang paglabas sa bansa. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12:17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Sinabi rin ni Senador Ontiveros na patuloy ang pagsubaybay ng National Bureau of Investigation kaugnay nito. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Dagdag pa ni Senador Ontiveros, hindi nakuhanan ng CCTV ang imahe ni Alice Go kaya maaaring dumaan o idinaan ito sa lugar na hindi siya makukuhanan ng video image. Paliwanag pa ni Senador Risa Ontiveros, hindi makaalis ng bansa si Alice Go kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan. Para niya tayong ginisa sa sarili nating mantika kung ang nagpapatubad ng batas mismo ang kailangang imbestigahan. Sumang-ayon naman si Senador Raffy Tulfo na dapat gawa ng paraan ang inihayag ni Senador Ontiveros na nakalabas na ng bansa si Alice Go. Sinabi rin nito na nalaman niya sa mga pagdinig sa Committee on Public Services na walang processing centers ang lahat ng mga kababayan natin na umaalis papunta sa ibang bansa gamit ang chartered plane. Sinabi naman ni Senador Grace Poe na dapat makuha ang tala ng mga lumabas ng bansa, partikular na mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines upang masundan ang kinaroroonan ni Go. Salamat po, Good Majority Leader. Mr. President, dear colleagues, I rise on a question of privilege. The Under lady Rule may 39. proceed. Salamat tabi, Mr. President. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month po, o noong July 13, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate OSAA. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12:17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China
on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Eh yun pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President. Well, medyo busy po tayo ngayon because of this recent issue na nakalabas po itong si Mayor Alice Guo ng Pilipinas. Di simulan natin sa simula, ano? Babalik ko yung dating tanong. Pagka Yes. tinatanong po natin ng Bureau of Immigration, ma'am, may record na ba na nakalabas ng bansa ang isang Guo Huaping or Alice Guo? Di ba ang sagot nyo dati, walang record sa immigration na siya ay nag-attempt na lumabas ng bansa. May record ho ba? Until now po, wala pong record sa ating system, sa ating centralized database na nakalabas po ng bansa si Mayor Alice Leal Guo. Ay, paano nangyari? Anong paniwala ng Bureau of Immigration kung wala sa record, ibig sabihin, nasa Pilipinas pa? Actually po, nalaman po natin tong information na to last week. Nakakuha po tayo ng intelligence information from our counterparts na nandoon po sa ibang bansa, sa isang ASEAN country. Ito pong si Mayor Alice Guo. At ang ating suspetsya po ay umalis po ito illegally, not through formal ports of exit, hindi po sa mga formal na paliparan or seaport, but illegally po, maaring through the back door. Baka hindi naman nakikinig yung Mayor Guo na yun kung saan mang ASEAN country yun. Baka pwede mo namang sabihin kung anong bansa yun sa Asia. Opo, una po nakita na monitor natin siya, nagpunta muna siya ng Malaysia, and then lumipat po ng Singapore. Ang recent development po, kahapon lamang, nag-transfer po siya, kasama po yung mga kasamahan niyang, pati si Cassandra Leong, pati po yung dalawa niyang kasama na mga Guo din, papunta naman po ng Indonesia. So within Asia pa lamang sila base sa inyong monitoring. Pero siyempre, babalik tayo dun sa tanong, kung ikamo ay hindi siya dumaan sa legal na proseso or legal na exit point ng Pilipinas, which is NAIA or kung saan man yan, ay anong posibleng paliwanag, papaanong illegally ay nakalabas ho siya ng bansa, sa papaanong paraan? Sa ngayon po, inaalam pa natin yung actual na ginamit po niya na pamamaraan ng pag-alis ng bansa. Pero sa initial suspicion po natin, maaari po siyang tumawid dagat o kaya po gumamit ng private na sasakyang ng eroplano rather para makalapunta po ng Malaysia. Pagka ho ba ang gamit na eroplano ay kumbagay private nga ikamo or chartered flight, wala na bang say si Bureau of Immigration para ma-monitor sino man ang sasakay na eroplano at lalabas ng bansa para malaman ninyo? Di ba nakailbo si Yes. si Mayora? Yes, supposedly po, pag naipaalam sa atin ng local handler na meron pong private plane na lilipad, aalis po ng bansa, nakakakuha din po yan ng clearances bago po lumipad sa mga aviation agencies here in the Philippines. If the BI and other CIQ agencies are informed, then yung proper checking po ay nagagawa ng CIQ. But if hindi po na-inform ang Bureau of Immigration, ang Customs, ang quarantine, then hindi po natin magagawa yung proper inspection doon sa mga pasahero po ng private aircraft na yon.
So ibig sabihin, talagang illegal ang paglabas po ng bansa ni dating Mayor Alice Go without informing the Bureau of Immigration. Po pwede ho ba yun? Sa nakikita po natin, mukhang yun po yung naging mode niya. Either it's a private aircraft na hindi po in-inform ang Bureau of Immigration or tumawid dagat po papuntang Malaysia. And nakikita po natin that it's really a big possibility kasi hindi po ito dumaan sa formal ports. Dahil kung sa formal ports po ito dumaan, definitely makikita po ng ating mga tauhan dahil ang kanyang pangalan po ay nakarecord sa ating centralized database. Nasa Immigration Lookout Bulletin po siya at malalaman po ang kanyang pag-alis dahil maire-record po yun doon sa ating system. Ay Miss Dana, syempre siguro baka sasabihin nung nanonood at nakikinig sa atin, tatakas nga, ba't namin i-inform ang immigration? Yun po, kaya tingin po natin meron ding mga liability, yung mga umasiste po dito sa individual na ito, dito sa grupong ito na umalis ng bansa because they're trying to circumvent the proper inspections na dapat pong pinagdadaanan ng lahat ng mga taong umaalis po ng bansa. So posible ba na meron kayong tauhan na hindi lamang po ninyo alam or hindi kayo syempre na-inform pero may mga kasabwat from the Bureau of Immigration? Pwede ba yun? If it's in the back door po or if it's in a private aircraft at hindi po na-inform ang Bureau of Immigration, then maaari pong may mga ibang kasabwat po ito na hindi po idinaan sa tamang proseso yung mga pasaherong ito. O paano ho kung malaman sa, definitely magkakaroon siguro ng pagtatanong at investigation dyan, paano kung lumabas na meron palang tauhan ng immigration ang may alam na lalabas ng isang Alice Go kesa dagat man yan o kesa kung saan mang airport po yan? Anong magiging pananagutan po nila kung sakasakali? Yes, very open po ang opisina ni Commissioner Cancinco para umasiste po dito sa investigation na ito. At kung sakali man po na may makita na may mga tauhan po tayo that are involved in the illegal departure of Alice Guo and her cohorts, then definitely po mananagot po ito at magpa-file po ng mga appropriate cases against that individual. Opo, kanina parang ang na-pick up ko sa inyo yung information na natanggap ninyo na nakalabas na nga ng bansa last week lang. Pero anong tama ba? Yes po. Pero anong mas malaking probability? Last week nga lang ba or buwan na nakalabas siya ng bansa? Actually, sa monitoring po natin, sa nakuha po nating information last week about her travels, as early as July, nakalabas po siya ng bansa. And then, nag-transfer po siya from Malaysia to Singapore and up until yesterday, lumipat po siya papuntang Indonesia. Last week po natin nakuha yung initial information na meron siyang illegal departure dito sa Pilipinas at nandun na po siya sa ibang bansa. Kaya nag-conduct po tayo ng ilang mga verifications pa bago po natin ilabas itong istoryang ito kasi medyo matindi-tindi po dapat na verification with our foreign counterparts because this is really a big case here in the Philippines and it really warrants siguro scrutiny and matinding pagbubusisi pag nakakakuha po tayo ng mga ganitong intelligence information. Nabanggit ho ba sa inyo, doon sa inyong pangangalat na information kung ano mga petsa ng July pa pala, August na ho ngayon eh? Yes, as early as, kung hindi po ako nagkakamali, July 18, lumabas po siya, nakarating po siya ng Malaysia. And after Malaysia po, nag-transfer po siya papuntang Singapore, July 21 po. So August 18 naman, which is yesterday, lumipat po siya papuntang Indonesia naman. Indonesia. Siguro isa pang tanong, kung nasa labas na ng Pilipinas ngayon na isang tao gaya po ni dating Mayor Alice Go, nakasama naman sa ilbo ng Bureau of Immigration, may habol pa ba kayo doon sa taong yon na wala na sa jurisdiction ng Pilipinas? In terms of immigration po, hindi po sa immigration yan. But kung siya po ay extradite ng bansang pinuntahan niya, makitang meron siyang mga violation, may kaso po siya dito, halimbawa ilagay po siya sa Interpol watch list or ma-filean po siya ng kaso, makansela po ang kanya mga travel documents, then those are grounds para ibalik po siya dito sa Pilipinas.